Kaliwat kanan na ang reservation sa ilang kainan sa Batangas City sa darating na Pasko at Bagong Taon. Nagpaalala naman ang Batangas Provincial Health Office sa publiko na maghinay-hinay sa maaalat at matatabang pagkain ngayong holiday season. Narito ang report ni Denise Abante. Pagpasok pa lamang ng buwan ng Disyembre, kabi-kabilaan na ang selebrasyon ng mga Christmas party. Ang bulletin board na ito ni na Efra para sa mga reservation ng order na lutong ulam halos mapuno na. Bukod pa raw dito ang para sa catering services ngayong buwan. Hindi na raw kasi magkandamayaw ang ilang mga customer sa pagpapareserve dahil baka maubusan ng slot. Patok na ulam ang inihaw na baboy, bistek Tagalog at fried food gaya ng chicken at fish fillet. Pero hindi rin naman daw nawawala sa mga pagpipilian ang gulay sa bawat order. Mas maganda po ma'am yung merong mga gulay para naman siyempre good for the health tayo din lagi. Tsaka may option tayo para sa mga nabili, mura-mura lang, 25 pesos o gano'n. Para makain ng mga individual na tao. Ayon sa Batangas Provincial Health Office, hindi talaga maiiwasan ang kumain ng mga maaalat at matatabang pagkain ngayong holiday season. Kaya ang payo nila sa publiko, alam naman po natin pag Pasko, parang left and right ang mga Christmas party, mga handa. So nakakalimutan na natin yung ating mga diet. So ingat-ingat lang po tayo, especially yung sa ating mga fatty foods, mga matatamis. So nandyan po yun. Matamis, maalat, mataba. So ingat-ingat po tayo dyan. Moderate lang naman po ang kailangan po natin. Kaya ang 54 anyos daw na si Rose, hindi raw pwedeng mawawala ng gulay sa kanyang ulam tuwing kakain sa karinderya o handaan. Importante umano ito para sa kanyang diet lalo at kinakailangan ng kanyang katawan ang sustansya ng ganitong pagkain. Para katawan natin, yung mga high blood, hindi natin maranasan. Kahit may karne, hindi man natin maiwasan yan. Pero nagsisingit tayo, kagaya nito, nagsisingit tayo ng may balatong, chop suey. Para malakas ang katawan. Tsaka hindi tayo makaano ng mga sakit. Ayon sa datos ng PHO, walang naging pagtaas sa mga kaso ng hypertension sa lalawigan nitong nagdaang taon. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern, Tagalog.